Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa po sa atin? It's another brand new day. Happy birthday po sa mga may kaarawan ngayon. At happy wedding anniversary sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversary today. At nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito, mga magulang at mga kapatid. Kamusta po? Kamusta po ang bawat isa? At nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito, mga kapatid. Pag-usapan po natin itong Hebrews chapter 11 o chapter 10. Na ang pamagat ay in a little while. Yan po yung ating tatalakayin mga kapatid. Saan man po kayo naroroon ngayon, nawa ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ang siyang sa ating lahat. At naayos lang po natin itong mga natin. Hebrews chapter 10 verse 25 o 32 hanggang 37. Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, mga kapatid. Ay yanda po natin ang ating mga sarili sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Ayan. Good morning po sa inyong mga kapatid. Saan man po kayo dako naroroon ngayon? Dito po sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kapatid po natin around the globe. Ano po, saan man po kayong bansa ngayon, mga kapatid, nawa ang patuloy na pagpapala ng Diyos ang siyang laging sumaatin. Ano man po ang ating mga ginagawa, habang ginagawa po natin ang ating paghahanda, marahil sa kung ano man ang gagawin natin, sa pagpasok, sa pagtatrabaho, sa eskwela, saan man, At kung nakaigaman po kayo ngayon, nagkakape, or kung ano man, samahan niyo po tayo sa ating mga pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang tanong po ng ating kapatid ay yung patungkol po sa pagparito ng Panginoon. Of course, alam naman na po natin na talagang we'll never know about the second coming of our Jesus Christ. But then, the Bible asks us to continue what the Lord wants us, expecting us to do. Gawin natin yung inaasahan ng Diyos na dapat natin gawin na maglingkod sa Kanya. Yan. Muli po, sa ngalan po ng Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella po, mga kapatid. At salamat po sa laging pag-antabay sa lahat ng mga komento po ninyo. At shoutout po sa inyong lahat, mga kapatid, saan man po kayo naroroon ngayon. Ingat po pala dahil meron pong bagyo. Meron pong bagyo po na pumasok na po sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. At ang pangalan ng bagyo, walang iba kundi si Marisol. Kaya dyan po sa Kabikulan at dyan po sa Aurora, meron na pong mga signal dyan. Dito naman po banda sa atin sa Benguet, dito sa banda sa Norte, dito sa amin, medyo ano pa naman. Wala naman. Pero ganun pa man, may mga drizzling, may mga may mga pagpatak, may mga pag-ambon. Pero paghapon, malakas ang ulan dito sa amin, sa Baguio. So, kaya kayo po, nasaan man po kayo naroroon ngayon, ingat-ingat po kayo, mga kapatid. At pag mga ganitong mga panahon ay alam naman po natin, madulas ang kakalsadahan, madulas ang mga nilalakaran. Kaya ingat-ingat po sa paglalakad, lalo tigit sa mga may mga edad na, mga kapatid. Naway ingat lang. Kung wala naman ang gagawin sa labas, di sa bahay na lang, samahan nyo na lang po ako, tayo sa ating daily online devotion at pag-aaral.
Ayan. So, happy birthday po pala sa mga kapatid na nagdiriwang po ng kanilang mga birthday ngayon at sa mga kapatid po na nagdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversary. Paalala ko lang mga kapatid, announcement ko lang po dito sa amin sa Church of Praise at Pines sa darating na linggo, and that is September 21. Ang pagsamba po natin ay mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga. Alas 8 sharp, alas 8 ng umaga ang umpisa ng pagsamba. At ang tapos niyan ay most probably 10 a.m. Alas 10 ng umaga, dahil right after the service is yung ating gagawin yung ating yung concert, yung revival concert. Yan po yung ating dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan. Hindi na po natin sineparate na ibang araw, kundi Sunday, revival concert kagad, no? So, yan, alas 8 ng umaga ang start ng pagsamba hanggang alas 10 after ng pagsamba, dire-diretso na po sa revival concert. Siguro mga 5 minutes lang o 10 minutes lang para sa preparation ng mga kapatiran, ng mga lahat, at revival concert na. Yan, mga kapatid, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, at salamat po sa mga kabataan, sa music team na naghanda at ng ating gawain na ito. Kaya sa mga kapatid, iniimbitahan po natin ang bawat isa that you can attend and that you can join with us para po sa ating revival concert na yan. Pagkatapos po, right after the Sunday worship natin. Okay? So yan, mga kapatid, at yung mga iba pang mga activity natin sa Saturday, may kalalakihan din tayo na gawain diyan po sa Kias, Church of Christ, diyan po sa Kias, sa mga kalalakihan. Alas 9 po yan. At of course, Saturday din, mga kapatid, yung ating ministeryo, yung ating ministry sa mga kapulisan, dito po sa amin, sa Station 1 dito sa lugar namin. Yan, tayo po isa sa mga din po, advisory council po ng ating Station 1 dito, mga kapatid. Okay, so God bless po sa inyo, at tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin at pag-usapan po natin itong na Christ will return, will come in a little while. Yan po yung ating tatalakayin. Bago yan, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito na ginising mo ang mga lupang katawan po namin upang patuloy na mapaglingkuran ka namin sa buong maghapon. Salamat po sa lakas at buhay, at salamat po sa pagkakataon na muli ay kami po ay binangon mo, Panginoon. Salamat sa lahat. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat sa biyaya. Salamat po sa lahat ng mga binibigay mo sa amin, mga blessing, at salamat sa kagalingan. And we thank you, God, for that, Father God. And once again, as we are going to study and meditate your words today, we pray that may your Holy Spirit dwell upon us, and please guide us, and please give us enough wisdom and understanding so that we will be able to really understand and to really comprehend all the things that you would want to impart to us, Father God, through this lesson that we have right now, Father God. Salamat po, tinataas ka po namin. Ang lahat na ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Ang tanong po ng kapatid, ano daw kaya ang mangyayari habang sa pagparito ng ating Panginoon? Ayan, siyempre hindi naman natin alam kung kailan po siya darating. Alam naman po natin yan. Yan naman po ay isang malaking katotohanan po na hindi po talaga natin alam kung ano po ang mangyayari sa muling pagparito ng ating Panginoon. But ang sigurado ay darating po siya. Yan. Marahil itong kapatid natin na nagtatanong, baka ang dami niya pong mga nararanasan na, yung baka siguro mga naiinip na. May mga ganun, mga kapatid may mga naiinip na. Kailan kaya darating yung Panginoon? Parang nakakainip na. Well, hindi natin alam po yun. That is beyond our comprehension na. Hindi na natin abot na ng kaisipan yon. Darating siya dahil sinasabi ng Biblia. Even Jesus Christ, sinabi niya naman na even in the Son of Man, hindi niya alam ang kanyang pagparito. Kaya dito makikita natin dito sa Hebrews chapter 10 verse 32 hanggang verse 37. Nais ko pong basahin po sa inyo, mga kapatid, at kung may mga Biblia po kayo na hawak ngayon,
you can check that out, and you can read it for yourself, no. Ito po sa Hebrews chapter 10 verse 32 hanggang verse 37. Ang sabi po ng Biblia ay ganito: alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Sabi sa verse 35, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Sa verse 37, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sa verse 37, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat, at ang pagparito at ang paririto ay darating. So yun po ang sinasabi po ng banal na salita. Kaya sabi niya sa 38, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Okay, so yan mga kapatid. Kaya dito makikita po natin, ito po ay it is a word of encouragement. To those who are serving the Lord, and despite of the fact that may mga pinagdaanan tayo, may mga pagsubok sa buhay. Of course, hindi natin alam kung sino yung author po ng aklat po ng Hebreo. Ang author po ng Hebreo is unknown. Unknown po yung author. Sabi ng mga magagaling, sabi ng mga manunulat, probably ang author ng aklat ng Hebreo ay si Apostol Pablo. Pero yes, hindi natin alam kung sino ang author niyan, sino ang nagsulat niyan. But one thing is for sure, na ito pong aklat po ng Hebreo, marami po tayong makikita po dito yung mga forefathers because of their faith, parang patotoo. Chapter 11, makikita natin diyan. Itong chapter 10 naman, ito po ay mga paalala sa paglilingkod, sa pagdalo sa mga gawain, at pagbibigay po ng encouragement doon po sa mga nagtitiis, doon po sa mga naghihirap, doon sa mga pinipersecute, doon sa maraming mga pinagdaraanan sa buhay. So it is encouragement for suffering people. Ano po ito? Yung mga had been persecuted, yung mga pinipersecute, ang sabi po doon, yung mga pinapahiya kayo sa madla, yung nagbata kayo sa matinding hirap matapos kayong maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Reproach and afflicted, sabi ng verse 33, reproach and afflicted, kung minsan kayo inaalipusta at pinapahirapan, sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Lost their earthly possessions. Sabi po ng verse 34. Sabi ng verse 34, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. At sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. So, ito yung mga salita po. It is a words of encouragement from the author ng aklat po ng Hebrew. Ngayon, sabi nga po dito, we're tempted not to give up. Kayo ay tinukso pero hindi kayo sumuko, hindi kayo bumigay, or hindi kayo naakit ng kung sino man. Kaya nga, ang good news dito ay may darating. Ang mga kalungkutan, ang mga luha, ay papalitan po ng kagalakan at papalitan po ng maayos na kalalagayan. Sabihin, yung lungkot, yung luha, papahirin ng Diyos, papahirin ng Panginoon sa kanyang pagparito. Of course, siyempre, hindi naman po, of course, literal na, ang ibig lang sabihin dyan, yung lungkot talaga, Ganun naman, kapag ang tao po'y nalulungkot, kasama na dyan, kapag yung talagang damang-dama niya, yung nararanasan niya, andun na yung lungkot, andun na po yung pagtangis, andun na po yung pag-iyak, sama-sama na. Pero tandaan natin, sino po itong darating na ito?
Ano sabi dito, who is this one who will come? Ano, of course, ang Panginoon, sabi doon, he that shall come. Ano, siya pagparito, sabi ng verse 37, at ang paririto ay darating. Ano? So, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat. Ibig sabihin, hindi na magtatagal. Ano? Hindi na magtatagal at ang paririto ay darating. Sabi po ng verse 37 sa wikang English, for yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. So yun, mga kapatid, hindi na magluluwat. So, kaya nga, anytime, any moment, andyan po, talagang pwede nang dumating ang Panginoon. Hindi mo alam eh. Any moment, tanda na, any moment, anytime. Hindi mo alam, baka mamaya, baka bukas, or ayan na, mga kapatid. Pero sabi ng Biblia, may mga palatandaan. Bago siya dumating. Nakikita naman natin ang mga palatandaan eh. Doon sa kapatid po na nagtanong nag-message sa atin, marami na po palatandaan. Andiyan na po yung mga dilubyong nangyayari. Andiyan na po yung mga gera na nangyayari. Andiyan na po yung mga kahirapan na nangyayari. Sa mga bansa na nangyayari. Pasama ng pasama ang tao. Pasama ng pasama ang mga, sabi nga, mga namumuno. Kaya yan, yan na po yung mga tanda. Siguro nagkama po siya sa ganung tanong sa atin na tungkol po rito sa pagparito ng Panginoon. May mga tanda na may mga signs na bansa laban sa bansa. Yung mga magulang sa mga anak. Yung mga anak, andun na po yung kanilang paglabag sa mga inuutos at hindi na pagtalima sa kanilang mga magulang. At marami pang mga tanda, mga kapatid. Kahit nga po yung, sabi nga yung magiging iba yung pwesto sa planeta, yung mga planeta, magiging iba yung pwesto doon sa lugar po na lumawa, ng moon, ng sun, or ng Jupiter, or kung ano mga yung na yan. Mag-iiba daw yung lugar kapatid. Nangyayari, sinabi na ng Biblia po yan at maging sa mga sa karagatan. Sa karagatan, meron pong mga iba-iba, halimbawa, yung lupa na magkadikit, halimbawa, island, isla, na lumalayo unti-unti. Hindi alam ng tao, hindi natin alam. Pero lumalayo ng yung pagitan nila. Kasi nga meron na pong mga pagkilos paggalaw sa mundo, sa atin, sa earth may paggalaw, may pagkilos yan. So yan po ay sinasabi na ng Biblia, mga kapatid. So ganun, kaya sino ba ito? Of course, Jesus is coming. Ang Panginoong Hesukristo ay darating. And the one who died and rose again. Siya yun. Siya po yung namatay at nabuhay na mag-uli. And of course, He knows about being persecuted. Si Jesus Christ siya po ay na-persecute din. Alam naman natin, nabasa na natin sa Biblia, binasa na po natin sa Efeso, binasa po natin sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Nakita na natin yan. Siguro kayo po, alam nyo po na talagang patunay that Jesus Christ experienced yung sinasabi po natin na persecute. He knows about persecuting, mga kapatid. So, ayun, alam niya yun dahil naranasan niya, and he knows about affliction. Naranasan niya din po yung pagtangis, naranasan niya din ang hirap, naranasan niya rin ang magbata. Yun yung term po dito kasi sa Hebrew chapter 10 na nagbata. Sabi doon, mga kapatid, sabi doon, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Ngunit hindi kayo nadaig. Ngayon, makikita po natin po dito, sabi nga natin, who is this one who will come? None other than but Jesus Christ. Siya po ang sinasabi at tinutukoy po dito sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 37, na siya po ang siyang magbibigay po at magpapataw po doon sa mga pinangakuan ng kaligtasan at doon sa mga hindi tumalima at hindi naglingkod sa kanya. He knows about affliction, and the importance of this news is sabi nga talagang one out of 30 Bible verses teaches it. Tinuro ito na talagang ang Panginoon ay
talagang darating. Sinabi po ito marami ng beses, na ito pong sinasabi na ng Biblia na darating ang Panginoon na hindi na magluluwat, hindi na magtatagal. Ang sabi diyan, but for a little while, and he who is coming will come and will not tarry. No. So darating ang nangako, tapat ang nangako, at alam natin po 'yan. Kaya nga ang mensahe po ng Biblia ng Panginoon, while we are waiting on the second advent or second coming of Jesus Christ, we should give our time, we should give our life in serving the Lord habang naghihintay tayo. Ganun eh. Habang naghihintay ka, kasi yun naman talaga yung essence ng buhay eh. Ngayon, tandaan natin, walang halaga ang buhay kapag walang Kristo sa buhay eh. Walang Kristo sa buhay natin eh. Kasi kita mo bakit ka mo? Biro mo dati ang bata ka pa, malakas ka pa. At darating ang panahon na nanghihina ka, darating ang panahon magkakasakit ka, darating ang taon tatanda ka, darating ang panahon mamamatay ka. Ngayon kung yung mga dumaan na panahon na yan, dumaan yung mga panahon na yan sa buhay mo na hindi ka man lang naging active sa church, hindi mo man lang siya inuna sa buhay mo, mas inuna mo pa kung ano yung layaw ng katawan, kung ano yung gusto mo sa mga material, mas inuna mo pa yun eh. Mas binigyan mo pa ng focus yun kaysa doon sa kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Mas binigyan mo ng focus yun. Kawawa ka. Ikaw ang kawawang nilalang kapag wala kang Kristo sa buhay na hindi mo man lang siya pinaglingkuran. Pag sinabi natin kasing pinaglingkuran, hindi lamang po ito sa mga kapatid, hindi lamang po ito yung makitaan ka na gumawa ng kabutihan sa kapwa mo. Hindi natin sinasabi na mali ang gumawa ng kabutihan. Tama ang gumawa ng kabutihan, pero hindi po 'yan ang hinahanap ng Diyos para magtamo ka ng kaligtasan. Hindi po 'yan. Ang hinahanap ng Diyos si Kristo. Kung talagang meron kang Kristo na pinaglilingkuran sa buhay mo, meron kang pinaglilingkuran sa buhay mo na ito ang Panginoon, sinampalatayanan ko siya, tinanggap ko siya, nabautismuhan ako, at naglilingkod ako. Ngayon, yung paggawa ng mabuti, yun na lamang po ay resulta na lang dahil meron ka ng relasyon sa Panginoon. So yan po that's the most important thing that we should remember at that we should do, consider sa buhay natin. Hindi po yung, sabi nga, maliwanag naman eh. Sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa mga pinag-uutos ng aking amang nasa langit. Kaya nga, who is this one who will come? None other than but Jesus Christ. Alam niya kung ano ang pakiramdam na ma-persecute. Alam niya ang pakiramdam na pinahirapan. Alam niya na kung ano ang pakiramdam na mga nalulungkot, nalulumbay. Kasi nangyari na sa kanya yan. Kaya nga, eto, makikita po natin yung magandang balita na binigay sa atin dito sa mga pamamagitan ng aklat na ito, that Jesus Christ will come. That Jesus Christ will come for yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Diyan po sa Hebrews chapter 10 verse 37. Mga kapatid. Kaya maliwanag po 'yan. Promised by Jesus, sabi nga pinangako niya, darating ang anak ng tao, sinabi ng Matthew chapter 24, pero hindi alam ng anak ng tao kung kailan to. Hindi niya alam kung kailan, pero ang Ama lang ang nakakaalam nito. So, marami na pong mga signs, mga apostoles, mga angels, marami na pong mga signs. And ang tanong pa rito, why has he not yet come? Bakit hindi pa siya dumarating? He that shall come will, sabi nga will come. Reveals many will doubts his coming. Marami pong mga nag-aalinlangan, baka yung pagbarito niya, baka hindi pa sa ngayon, baka hindi pa bukas, baka hindi pa sa susunod na taon. Hindi natin alam. Hindi mo alam. Kaya nga dapat maganda eh. Remember doon po sa sa Matthew chapter 25, kung may mga Biblia kayo ngayon, anong sabi po ng Biblia? Matthew chapter 25. Gusto ko lamang pong basahin po sa inyo dito po sa Matthew chapter 25, mga kapatid.
Ang sabi dito sa verse 1, dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan, ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 matalino. At ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Sabi sa verse 6, ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal at sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan Sabi sa verse 9, baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininig ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo. Ayan. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. So ano po yung punto dito? Ang punto po dito, it's all about alam yun, to be watchful, Sabi nga maging kayo, magmatsyag kayo, at maging handa kayo. Be prepared. Kaya be prepared, maging mapagmatsyag kayo. Kasi hindi pwedeng hindi naman pwedeng katwiran na matagal pa naman wala pa naman ganito. Siguro susunod pa. Hindi mo nga alam hindi natin alam Sabi ng Biblia sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. So yun po mga kapatid, hindi mo alam. Ngayon kung halimbawa ikaw po'y naglilingkod while waiting sa second coming ng Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya, di okay yun, maganda yun. Dahil hindi mo alam, baka ikaw po habang naghihintay ka, hindi pa siya dumarating, namatay ka na. At least, safe ka pa rin. Kung mamatay ka, tapos hindi pa siya dumarating, at least, okay yun. Okay, para sa akin, mas okay yun Yung mamatay ka na naghihintay ka sa Diyos, sa Panginoon, na sa Kanyang muling pagparito. Mas okay sa akin na naman yun. Okay yun sa akin. Kaysa yung, para lang sa akin yung naghihintay ka, tapos baka naghihintay ka, mainip ka. Di ba? Ganun Katulad itong sa babae, sa mga babaeng 5 mangmang, marami pong mga kuro-kuro, marami mga teorya na posible yung pasensya nila, o posible yung kanilang yung oras nila. Marami yung oras nila nilagak lang nila talaga sa pansarili nila or saan man. Nung naubusan na sila ng langis, anong sabi doon? Ang sabi na humingi sila doon sa 5 babaeng matalino. Inutusan sila, bumili na lang kayo ng para meron kayong langis. Of course, ito po'y metaphor lang na ginamit po, analogy, it's para doon sa paghihintay, doon sa muling pagparito ng ating Panginoon. Ang sabi nga dito, yung lalaking ikakasal. Di ba, baliktad, sa kasalan po na ginagawa po natin, ang lalaki ang naghihintay at ang babae ang hinihintay. Sa muling pagparito ng Panginoon, ang lalaki po ang hinihintay at ang babae ang naghihintay. Pag sinabi nating babae, ito po yung kalipunan ng mga nananampalataya. Ito yung church, mga kapatid. Siya yung naghihintay sa lalaki na pakakasalan yung babae at walang iba kundi yung iglesia. So yun, mga kapatid, kaya maliwanag Ngayon, ang tanong, why has he not yet come? Bakit hindi pa siya pumaparito? At bakit hindi pa siya dumarating? Kasi nga, madali lang ang madali lang ang explanation. Dahil binibigyan niya pa ng pagkakataon ang tao na magsisi.
Anong sabi po ng Biblia? Dito po sa Roma, anong sabi ng banal na kasulatan? Sabi po ng Roma, dito sa 2 Peter, meron din, pero unahin muna natin ang Roma. Sabi dito, mga kapatid, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti at mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ayan po, sa Roma yan, Roma chapter 2, verse 4. Mga kapatid. Dito naman po sa 2 Peter, meron pong sinasabi po dito, mga kapatid. Anong sinasabi po ng banal na kasulatan? 2 Peter chapter 3. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya na po sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So, simple lang. Bakit daw po hindi pa dumarating ang Panginoon? Marahil, sabi ng Biblia, ito na nga, sabi ng Biblia, binibigyan niya pa ng pagkakataon ang bawat isa na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Nais ba ng Diyos na ang tao'y mapahamak? Hindi. Ngayon, isipin mo na lang, baka siguro kung bakit hindi pa dumarating si Jesus Christ, baka binibigyan niya pa ako ng pagkakataon na talagang magbagong buhay. Ngayon, kung talagang susukdulan na talagang, sobrang sama mo na talaga, sobra talaga na hindi ka na talaga, hindi ka na talaga nagbago talaga sa sarili mo at hindi ka na talaga nanumbalik sa Diyos, kawawa ka. Pero again, sabi ng Panginoon, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para magbagong buhay, manumbalik at magsisi. Tandaan po natin, ganun po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya kita niyo po, mga kapatid, na marami tayong mga nararanasan. Talagang the truth is, hindi natin gustong maranasan. Yan ang katotohanan. Ayaw mong maghirap. Ayaw natin na tayo po'y malungkot, di ba? Gusto natin, tayo po'y sagana sa lahat ng bagay. Gusto po natin, masaya tayo sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng oras. Yun naman ang gusto natin Walang sinumang tao po na gugustuhin niya na maging malungkot siya, na gugustuhin niya na maging mahirap siya. Walang ganun. Gusto ng tao, maging sagana siya sa lahat ng mga bagay. Pero ang katotohanan, mix mga kapatid Halo May panahon na masaya ka, may panahon na malungkot ka, may panahon po na umiiyak ka, may panahon na okay naman ang lahat. May panahon na naghihirap ang kalooban, may panahon po na masaya ang kalooban. Kaya sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 3, sabi dito, una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilimakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang ayon sa kanilang mahalay na pita. Sasabihin nila si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Sabi pa dito, inaabot na ng kamatayan ang ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Mga kapatid, yung mga panglilibak di ba? Sinabi nyo, tulad ng ginagawa natin, tinuturo natin, sinasabi naman ng Biblia, darating ang Panginoon, hindi na magluluwat. Sabi po ng Hebrew chapter 10, verse 37. Pero again, sa mga huling panahon, ito po, may mga maglilibak. Pag sinabi natin manlilibak, ito po yung mga nang-aasar, nanunukso, ito yung mga tao po na kung todo na talagang awayin ka pa, insultuhin ka pa. Pero sabi dito, ang tanong sabi dito, nasaan na yan? Sabi nila, si Kristo'y nangakong darating. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Yan mga kapatid. Pero sabi nito, inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Di ba ganun yung siguro kayo, yung ninuno natin, yung mga magulang ninyo, yung mga lolo ninyo, yung iba po dyan na lumaki na talaga sa church. Siguro tinuro na sa atin, sinabi na sa atin ito, alam mo anak, kayo ay ganito, mga apo, malapit nang dumating si Kristo. Di ba? Ngayon, hanggang ngayon, ikaw may edad ka na. Sinabi sa iyo ng lola mo yun, ng lolo mo yun. Hanggang ngayon, nasaan ba yung pararating? Wala naman, wala pa di ba?
May merong purpose. Dahil ang gusto ng Diyos, ang tao po'y magsisi at manumbalik at magbagong buhay. Ano pa? Walang halaga sa kanila ang katotohanan ang langit at ang lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig, at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ang malaking baha, ginunaw ang unang daigdig, sa pamamagitan po ng tubig. So ito, maliwanag yan. Kaya yun, yung punto po dito po sa 2 Pedro 3 is darating. Siguro kayo, ganyan. Meron kayong karanasan ako may karanasan ng ganyan. Meron akong may sinesiran eh. Di ba, pastor, ganito, ganyan. Di ba, ang tagal naman ng kailan ba darating ang Panginoon? Sabi ko, darating ang Panginoon, huwag po kayong mainit. Hinahayaan niya na turuan muna kayo, aralan muna kayo, tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas. Kasi gusto ng Diyos na kayo po ay maligtas. Gusto ng Diyos na kayo po ay magbagong buhay. Ganon lang po yun. Mga kapatid, kaya bigyan natin ng ating oras, panahon at buhay para sa Panginoon. Dahil hindi niya po muna ginagawa ito dahil para sa atin din eh. Para sa atin din. Para sa tao din eh. Para magbagong buhay. Kaya sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3, binibigyan niya kayo ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay sapagkat ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ganun lang kasimple. Kaya nga, nasaan ka na ngayon? Kung ikaw po'y namumuhay sa kalapastanganan, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa... Yung mga tao sa gobyerno, yung mga tao sa gobyerno, binibigyan pa ng Diyos ang pagkakataon na magbagong buhay, magsisi. Ma-realize po nila na ang kanilang ginagawa ay, di ba, ang panlalamang sa kapwa, pagkuha ng kayamanan ng bansa, di ba? Pinaghahati-hatian. Anyway, binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon. Maging tayo po maging tayo, lahat ng tao, mga kapatid. Kaya nga, marami pong mga bagay po na dapat nating pansinin sa ating mga sarili. Sa mga kakilala nyo po, sa mga asawa ninyo siguro, sa mga anak ninyo, sa mga kapatid ninyo, o sa mga kaibigan ninyo. Di ba? So yun po, kaya doon sa kapatid na nagtanong, darating ang Panginoon. Kaya sabi diyan, Christ will come in a little while. Christ will come in a little while. Darating ang panahon. Hindi magluluwat. Darating ang Panginoon. Ngayon, kung siya po'y wala pa, at ikaw po'y parang naiinip na, huwag mong kainipan. Habang naghihintay ka, maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. So, Bible reasons why Christ has not yet come. God's appointed hour has not arrived. Sabi ng Matthew chapter 24, 24 verse 36. Ano sabi po ng Biblia? Sabi ng 24:36, ngunit walang nakakaalam ng araw at ng oras sa pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Sabi nga, ang pagdating ng Panginoon ay kagaya po, inihalin tulad sa magnanakaw Dumarating ang magnanakaw sa oras at panahon na hindi mo alam na mahimbing ang tulog ng sambahayan. Kaya magmatsyag ka talaga, magbantay ka talaga Kailangan talagang ready ka talaga ready to go, kumbaga. Ibig sabihin, kung dumating ang Panginoon, ready ka na. Ibig sabihin, nandiyan ka, active ka sa church. Ngayon, kung ikaw po, halimbawa, namatay, at least mamatay ka na naglilingkod sa Panginoon. At least mamatay ka na yung oras mo, yung buhay mo talaga ay nasa Panginoon. So, yun po yung magandang pwedeng gawin natin. Mahirap po yung namatay ka sa sabungan ka, namatay ka na sa sugalan ka, namatay ka na sa inuman ka, namatay ka doon nandun ka sa kasiyahan, namatay ka, ibang asawa, ibang babae ang katabi mo. Mahirap 'yun. Hindi mo asawa. Ibang kung ano man. Ibang lalaki ang katabi mo. Kung ano man, mga kapatid, mahirap 'yun. Tapos kiniklaim mo pa na ikaw ay isang Kristiyano, isang mananampalataya. Mabigat po 'yun. Kaya talagang handa ka lagi. Ano man ang mangyari, parang sundalo.
Anytime, any moment of the day. Talagang nakahanda ka. Ano man ang mangyari. Alam mo, sundalo kay. Posibleng merong mangyari. Talagang advance ka talaga dapat mag-isip. Sa pagiging Kristiyano, dapat advance tayo. Any moment, any day. Darating at darating ang Panginoon. Kailangan handa tayo. Lagi tayong, pag may mga activity, nandyan tayo, manalangin tayo, nandyan tayo, na dumadalo tayo sa gawain. Handa ka. So yun po mga kapatid, wag lang natin naisipin, hindi kasi membro naman ako sa ganito, membro naman ako ganun, okay na yun. Hindi, kailangan sa sarili mo, mga kapatid, sa sarili mo yun. Wag nating hanapin yung ating sarili sa iba. Sa sarili mo lang yun. Wag mong yung iba. Halimbawa, yung iba diyan yung mga ganito, yung sarili mo. Ngayon kung meron man silang ganun, halimbawa, may mga problema sila, halimbawa, sa ganitong issue, sa ganung issue, di, hayaan mo na lang. Basta't ikaw, sa sarili mo, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon, ikaw, siguraduhin mo na ikaw ay talagang nandoon yung oras mo, yung panahon mo, na maglingkod sa Panginoon. Kasi kung sila, hindi naman sila mananagot sa iyo eh. Di ba? Kayo, hindi naman kayo mananagot sa akin. Hindi rin ako mananagot sa inyo. Di ba? Ganun naman eh. Lahat po tayo ay accountable sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat, hindi ka mananagot sa akin, hindi ako mananagot sa iyo. Hindi ako haharap sa harapan mo para magsulit, hindi po. Hindi rin ikaw haharap sa harapan ko para susulitin kita or babayaran mo yung kung ano man ang dapat bayaran. Lahat tayo ay isusulit natin sa harapan ng Diyos ang mga ginawa natin. Kaya wag na natin pong sayangin yung oras natin na tignan yung mga mali ng iba. Ganun na lang mga kapatid. Wag mo nang sayangin na yung oras mo para punain yung iba. Wag mo nang sayangin yung oras mo doon. Basta't ikaw, make sure to yourself that you will give your time, you will give your life toward Jesus Christ. Na maglilingkod ako habang naghihintay ako pa, Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Dahil sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi natin alam. Walang nakakaalam ng araw, ng oras ng pagsapit na yun. So yun po, yan, sabi po ni kapatid Esther Ellen, Ecclesiastes chapter 8, verse 11. Totoo po. So walang kaya tayo po bilang mga alagad ng Panginoon, gawin natin ang pangangaral, ang magbahagi, ganun po. Kasi kung puro na lang tayo puna, ganun, walang mangyayari. Marami pong mga kaluluwa po na ligaw, dapat akayin natin sila. Ganun po. Ngayon, maliban na lamang kung talagang iba na yung tinuturo, iba na po yun, mga kapatid. So yun, mga kapatid, when will He come? Kailan po siya darating? Sabi dito, in a little while. Sabi ng Biblia, malapit na. Malapit na. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 37, malapit na. Of course, hindi natin alam. Sabi dito, sapagkat kaunting panahon na lamang. Ngayon, kailan yung konting panahon na lamang? Namatay na nga yung lolo mo Namatay na yung mga lola mo. Namatay na nga yung mga nauna sa atin na mga Kristiyano. Namatay na nga yung naging tagapangaral natin siguro. Naging pastor ninyo. Yung naging matanda sa inyo sa church. Namatay na yun Ngayon, ang tanong, kailan itong konting panahon na lamang? Tapos ikaw, malapit ka na magsisenta, malapit ka na mag-senior, tapos meron ka na ring apo na sinasabihan mo yung apo mo na malapit nang dumating ang Panginoon, maglingkod kayo. Di ba? Ganun. Huwag niyong pababayaan ang pananampalataya ninyo. Pero sinabi na rin sa iyan, ilang dekada na ang dumaan, sinabi na sa iyo ng lolo mo yan, ng lola mo yan. Ngayon, ikaw na yung lola ngayon, ikaw na ngayon lolo ngayon, na ito ngayon pinapangaral mo, sinasabi mo sa mga apo mo, sinabi mo sa mga anak mo. Di ba? Kaya nga sabi ng Biblia di ba maliwanag kailan ba darating talaga yan? Di ba? Sabi doon ng mga tao po na hindi kumikilala sa Panginoon Doon po sa verse 3 ng chapter 3 ng 2 Peter. Sabi dito, una sa lahat dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo. At pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Ito yung mga pag-iinsulto Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating. Hindi ba? Di ba? Sabi dito
Si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? O, yun. Yan po yan mga kapatid. Tayo pong nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos doon sa mga taong namumuhay sa kahalayan, namumuhay sa sanlibutan, namumuhay sa kamunduhan. Insultuhin ka. Di ba, nangako ang Panginoon na darating, nasaan siya ngayon? Di ba, may ganun. Ito, biblical Sinabi ng Biblia Pero tandaan natin, darating ang panahon na ihihiwalay ng Diyos ang mga taong hindi nananampalataya at ang mga taong nananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. In a little while, date setters will always be wrong. Tandaan natin, kaya ngayon tanong na, kailan yan? Kailan ba yung konting panahon na lamang? Hindi natin alam. Walang binigay na date, walang ibinigay na taon, walang ibinigay na panahon, kung ano man. Basta't darating at darating ang Panginoon. So, kaya doon sa Matthew chapter 34 o 24 verse 36, ngunit walang nakakaalam ng araw at ng oras ng pagsapit na yon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam. So yun mga kapatid. Kaya sabi nga dito kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang tao o ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Sabi sa verse 24. Chapter 24 verse 44. Darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Hindi mo inaasahan. Basta ikaw, bigay mo lang lagi ang oras mo sa Diyos. Pag may mga gawain, bigay mo yung oras mo sa Panginoon, maglingkod ka, gumawa ka ng mabuti sa kapwa, unahin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Dahil tandaan po natin, Jesus Christ will come on the right time. Darating po siya sa tamang panahon. He is coming sooner than you think. He's coming sooner than we think. Darating po siya. Sa panahon na hindi natin inaasahan, mga kapatid, hindi natin inaasahan po yan. Kaya nga, ang tanong natin dito, are you lost, backsliding, hurting? Tandaan natin, Christ will come in a little while, mga kapatid. Kaya, dapat po, maging maging handa. Always be prepared. Always be prepared. Always prepare ourselves, sa muling pagparito ng ating Panginoon. Hindi mo alam yan, hindi ko alam yon. Kung mamatay ka man, habang naghihintay ka, so be it. Basta't ang mahalaga, mamatay ka na naglilingkod sa Diyos. Ganon mga kapatid. Mamatay ka na ikaw po ay nandun po yung buhay mo para sa Panginoon. Kung may pagkakataon ka that you can bring people to Christ, then do it. Kung may pagkakataon ka that you can bring your loved ones, your siblings, or your family to Christ, then do it. Dahil hindi natin alam. Baka bukas makalawa, yung paghihintay natin sa Panginoon, tayo po ang mawala. Mas siya pa ang nawala ka na bago pa siya dumating. Okay lang yun. Ang mahalaga, naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Hindi mo alam Hindi natin alam ang buhay. Wag tayo pong magpaka-kampante. Gawin mo yung para sa Panginoon. Yung bang, wag nating isipin na, hindi, matagal pa naman nata Sige, magliliwaliw muna ako. Matagal pa naman nata Sige, gawin ko muna yung hilig ng gusto ko, yung katawan ko. Wag ganun. Kasi hindi mo alam. Kasi tayo rin po ang akala po natin, yung binibigay mo yung hilig ng katawan mo, akala mo makabubuti sa yun. Hindi, makasasama din sa yun. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin humaba ang buhay natin. Ngayon, ang purpose, bakit ba gusto mong humaba ang buhay mo? Of course, siyempre, dapat merong purpose. Dapat ang purpose nun, na makapaglingkod pa tayo, makapagdala pa tayo ng mga kaluluwa na naligaw para sa Panginoon. Dapat yun po yung isipin natin. Hindi po na gusto ko humaba ang buhay ko kasi gusto ko pang yumaman. Gusto ko pang humaba ang buhay ko kasi gusto ko pang ganito, gusto ko pang ganito, gusto ko pang ganon. Dapat gusto mong humaba ang buhay mo, dapat dahil gusto mong magdala pa ng mga kaluluwang ligaw sa Panginoon. Para marami pong makapagpuri at makapaglingkod sa ating Panginoon habang naghihintay tayo sa muling pagparito ng ating Panginoon. Kaya yun, sa kapatid na nag-message po sa atin, na-appreciate po natin po yun. Hindi natin alam pare-pareho kung kailan yan, yung muling pagparito ng Panginoon.
Kaya nga, ang Biblia ang nagtuturo sa atin, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon upang magsisi at magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos. Dahil ayaw niya na ang tao ay mapapahamak. So yan mga kapatid, good morning po sa inyong lahat. Na nawa ay naintindihan natin ang ating pinag-usapan sa umagang ito at maglingkod tayo ng may kababaang kalooban. Ito po'y pang personal, hindi po ito para po kung kanino man, kundi para sa atin at sa harapan ng Panginoon. Wag na po natin sayangin ang ating oras sa pakikipagtalo, pakikipagpalitan ng kung ano-ano man. Ibigay natin yung ating oras para sa Panginoon. Kung ikaw po ay naglilingkod sa Panginoon, nandiyan ka sa isang iglesia lokal na dinadaluhan mo, sige lang, maging masipag ka lang. Sige lang, ganun lang yun mga kapatid. Kung meron ka nababalitaan na may mga nagtuturo ng mali, wag mo nang sundin. May nagtuturo pala ng mali, wag mo nang sundin. Kung alam mo naman na mali, sablay na Di ba? Sablay na wag mo nang sundin. Wag ka nang kung halimbawa nakikita mo, tika parang list ata yung sinasabi niya, parang hindi ata ganun. Wag mo nang sundin kasi mapapahama ka nun ganun po mga kapatid. Kung alam mo na ganito yung sinasabi niya, tingnan mo na parang hindi sinasabi ng Biblia parang ganito, parang ganun, hindi yata tama yun. Wag mo nang sundin kasi kapapahamak mo yun. Ano sabi ng Biblia? Sa Mateo chapter 7 verse 15. Sabi ng Biblia ay ganito. Verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Nakikilala po natin sa mga gawa. Kung nakikita mo, tika muna, medyo iba na yung ginagawa nito sa sinasabi niya. Ganun mga kapatid. Ay wag mong sundin yun. Mahirap po yun. Kailangan po yung sinasabi niya, nakikita mo sa kanyang buhay. Mahirap po na nagtuturo siya sa iyo, pero yung buhay naman niya, iba naman yung nakikita mo sa buhay niya. So yun mga kapatid. Kaya yun ang paalala sa atin. Doon sa kapatid na nagtanong, salamat po sa inyo. Na-appreciate ko po yun. At habang naghihintay, may mga pagsubok, suliranin, mahalaga, maghintay lang tayo at maglingkod sa Panginoon. Yan, salamat po at purihin ng Panginoon. Blessed morning po sa lahat, mga kapatid. Sabi ng ating kapatid ni Sister Marilyn Cañete, sabi ni Sister Ellen Bautista, praise and glory to our God Almighty. Thank you, Pastor Gilberto Abella. Sister Mer, good morning po. Habang may buhay at lakas, manatili tayong naglilingkod at nagtatapat sa Diyos. Thank you po. Salamat po at purihin ng Panginoon. At God bless po sa inyo. Pakishare nyo lamang po itong video po natin sa mga kaibigan nyo po, kakilala nyo po, kamag-anak, kung sino po ang pwede nyo mapag-sharean. Iano natin kasi yun po talaga ang dahilan kung bakit tayo nandito pa sa mundo, makapagbahagi ng salita ng Diyos. So God bless po sa inyo mga kapatid at nais ko lamang din pong i-anunsyo sa mga kapatid po natin dito sa Baguio na malapit na po ang ating Grand Fellowship this coming October 10. October 11. Malapit na po at handa po na natin po yung ating mga sarili. Mga kapatid. Yan po ay sa October 11. Diyan po sa gaganapin diyan po sa diyan po sa Lamtang, sa may PCM Bible School po yan diyan sa Lamtang. Okay, so God bless po sa inyo at ingat-ingat po tayo mga kapatid. At see you again tomorrow at pakishare nyo lamang po itong video. Salamat sa mga kapatid na nagtanong at kung meron po kayong mga dagdag tanong, pwede nyo po akong i-message, pwede pong kung ano man, pag-aralan natin at pag-usapan natin. Anyway, hindi naman natin binabanggit ang mga pangalan ninyo. Maliban po na meron pong komento na nakikita ko talaga yung pangalan ninyo at nakikita ng iba yung mga pangalan ninyo na nagkokomento. And other than that, wala na po. Hindi natin sinasabi kung sino yung mga nagtanong, anong pangalan nila, taga saan sila. But plainly, ito po ay nakatutulong sa atin, sa bawat isa po sa atin. So again,
Salamat sa kapatid na nag-message. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po tayo. God bless po mga kapatid. May message Sister Delia. Ano po yan? Tara, Sister Che, attend tayo. Sabi ni Sister Delia. Okay, God bless po sa inyo. At, malapit na rin po ang kababaihan pala, no? Sister Delia, no? Sister Che, malapit na ang kababaihan. This coming, kailan ba yan? November 22. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. November 22. Diyan po sa Palayan City sa Nueva Ecija, yung kababaihan, yung SPKK. So, lubin nawa ng Panginoon, magkita-kita tayo diyan at sama-sama tayo kahit nagawain ng kababaihan. Nandyan din po sa gilid yung ano lang kami, nasa gedli lang kami, yung mga kalalakihan. Pero gawain po ng kababaihan po yan. Okay, so yan mga kapatid. Yes po, sabi ni Sister Delia. November 22. Yan, November 22, dyan po sa may Palayan City, Nueva Ecija. Yan, mga kapatid. Yan, sa mga kababaihan, yung mga, sa mga local church nyo po. Ayun, paghandaan na po natin yan. At kami mga kalalakihan, nandyan lang kami sa tabi-tabi. Sabi dito, attend po lahat ng mga nandito. Yan, sabi ni Sister Delia. Lobby nawa ng Panginoon. Magkita-kita po tayo dyan. Diyan po sa Palayan City. At ang attendance po dyan, kung hindi ako nagkakamali, umaabot po ng, tama po ba Sister Delia, umaabot po ng 3,000. Minsan higit pa, 3,000 ang mga kababaihan na umaattend po dyan. Kababaihan lang yun No? Kasi po yan, umaabot po ng 3,000 o higit pa. Meron pang mga lalaki. Kami, nandun lang kami sa mga puno-puno dyan. Mga kapatid, puno-puno, nandyan lang sa gilid-gilid, mga nagkikwentuhan, mga kung ano-ano ginagawa. Mga nagtatawanan, yan, mga kapatid. Pero I think meron din pong kabataan din po, somewhere din dyan, malapit lang din dyan po sa may venue po ng kababaihan. At may yung mga kalalakihan, I think meron din pong parang yung mga iipunin din ng mga kalalakihan. Somewhere din dyan. Pero ang pinaka-highlights po dyan, gawain po yan ng kababaihan. Okay, so salamat po. God bless po sa ating lahat. At lobby nawa ng Panginoon. Sabi ni Sister Emanuela Elday Cruz, kita-kits po tayo. Ayan, kita-kits po. At loobin ng Panginoon na magkita-kita po tayo. Okay, so yan. Brother Ricky Bebero, sabi niya, pag may gawain po ang kababaihan, meron din ang kalalakihan gawain. Ayan, sabi niya. Yan. Sige po, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. November 7, Church Anniversary dito sa Hong Kong Pass. Yun, November 7. Ayan, mga kapatid. Yan, purihin ng Panginoon. Sister Janet Pagulong, at ipaabot nyo po sa mga kapatid natin dyan, ang pagbati po namin on behalf of the Church of Christ at Pines. Yung anniversary nyo po, dyan po sa Hong Kong sa November 7. Ayan, mga kapatid. At yan, purihin ng Panginoon. Naway, tayo dyan, makabisita sa inyo. Dyan sa Hong Kong. Po. Yan, sabi ni Sister Che, SPKK 41st Annual Grand Fellowship, 4,000 plus po last year. Women's lang yun. Oo nga pala, yung last year, dyan po sa dyan po ginawa sa may dyan sa Subic. Diba? Nga, punong-puno yun, sabi niya, 4,000 plus, ang sabi ni Sister Che. Yan. Biro mo, ang po niya, Kaya 4,000 plus. Wala pa yung mga doon. Wala pa yung mga nahalong mga kalalakihan. Kasi separate yung kabataan nun Tanda ko yun, last year. Ayan, salamat po. At pagpatayin po kayo ng Panginoon. At bukas, magkita-kita po tayo uli. Brother Ricky, good morning po. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. See you again tomorrow, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po'y nakapagbulay-bulay ng iyong salita. We thank you, God, for you always keep on reminding us, Father God, kung kailan ka darating, Lord, hindi po namin alam. But still, Lord, kami po, Panginoon, ay umaasa. At nangangako ka, Panginoon, sa amin na darating ka. Ngunit, Panginoon, ang sabi mo, kami po'y maging handa, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. In a little while, Lord, darating ka. Kaya Lord, naway bigay na namin ang aming best para sa iyo. Maglingkod kami habang may lakas pa, habang may buhay. Lord, maglingkod kami dahil ang buhay namin sa mundong ito po, Panginoon, ay napakadali na lamang. Kaya Lord, i-grab na namin ang bawat sandali na makapaglingkod sa iyo
dahil ikaw lamang po, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Salamat, O Diyos, pagpalain mo kami, ingatan mo kami sa buong maghapon, at patuloy na pagpalain ang bawat isa, pagalingin ang may mga karamdaman, palakasin ang mga nanghihina, patatagin ang mga nanlulupaypay, at patuloy na gamitin mo kami, Panginoon, sa ibang mga tao upang ang mga tao naman ay makakilala, Panginoon, sa iyo at mapaglingkuran at makasama namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa paalala. Ang lahat na ito ay aming binabalik sa iyo na may kalakip na pagsamot, pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.